ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung matapos ang ilang taon ng pagsasama ninyo ay doon mo lang matutuklasan na may the one who got away pala, ang asawa mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners sa ating mga kabarangay. Ako po si Mika, 32 years old, mother of 2. Maglilimang taon na rin po akong housewife. Mula po kasi nang ipanganak ako or pinanganak ko ang aking bunso 5 years ago, ay nakapagdesisyon na po kami mag-asawa na mas makakabuti po kung mananatili na lamang po ako sa bahay para matutukan ko ang pag-aalaga sa aming mga anak. 2 years old po kasi noon ang panganay ko at ayaw din naman po naming iwanan sa kasambahay ang pagpapalaki sa mga bata. Bukod pa po dyan ay mas makakatipid din po kami sa pasweldo sa kasambahay kung ako na lamang po ang magmamanage ng bahay. Bago po ako naging housewife ay nagtatrabaho ako bilang receptionist sa isang maliit na hotel kung saan ko rin po nakilala ang aking asawa na si Warren na nagtatrabaho naman doon bilang cook. Naging maayos naman po ang pagsasama namin ni Warren, Papa Dudut. Mabait po si Warren, may itsura at responsableng ama. Wala rin po siyang bisyo bukod sa paminsang-minsang mobile games. Bukod sa mga simpleng tampuhan na karaniwan naman sa lahat ng mag-asawa, ay wala rin po kaming naging malaking pagtatalo sa loob ng 7 taon na pagsasama namin. Hanggang neto nga pong pagbukas ng 2020 kung saan ay parang nadamay din ang aming relasyon sa kamalasan na dumapo sa mundo. At ito na nga po sana ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon at hingan sana ng advice kung ano ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut. Totoo nga po siguro ang sinasabi nila na mararamdaman ng isang babae kung ang kanyang asawa ay may third party. At neto nga pong January 2020 ay napansin ko na may naging pagbabago sa kilos ni Warren. Nung una ay in denial pa po ako dahil nga sa tagal naming nagsasama ay never pa pong ng babae si Warren. At least, hindi ko naramdaman na may iba siya. Pero neto pong January ay kakaiba talagang naging kutob ko. At lingid sa kaalaman ko yun, ayun na nga po pala ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa pagsasama namin. Saan ka galing? Bakit naka-short sa rubber shoes ka? Nag-gym ako. Gym? May promo kasi dun sa gym na malapit sa hotel. May discount kapag nag-member ng 1 buong taon. Nag-member ka? Oo. Okay. Magkano naman yung monthly nun? 500 na lang. 500? Aba, pambayad din natin ng tubig yun ah. Kaya ko naman bayaran yun. At saka maliit lang na investment yon para sa pagiging mas healthy ko. Dapat nga ikaw din eh. Sa gawaing bahay lang dito at sa pag-aalaga ng mga bata, ubos na lakas ko. Teka, hindi ba lalo makakasama yan sa'yo kasi pagod ka na nga sa trabaho, buong araw ka ng galaw sa kitchen? Iba naman yung pagluluto sa pag-gym. Siyempre may mga parte ng katawan na hindi na-exercise. Okay, sige. Ay nga pala, may dumating na delivery dyan kanina, box. Ganun ba? Ayos. Ano naman yung pinadeliver mo? Mga supplements lang yon. Para masulit ko yung pag-gym ko. Aba, talagang kinakarir mo yung healthy-healthyhan mo ah. Oo, naisip ko parang New Year's resolution ba? Wow! Ibang pasok ng 2020 sa'yo ah. Dapat nga ikaw din. Mag-diet na rin tayo para maging mas malakas resistensya natin. Siyempre, hindi na tayo bumabata.
kailangan na natin palakasin yung katawan natin. Mahal na magpa-ospital ngayon. Sige, support na lang kita dyan. Okay na ako sa ganito. Papadudot ng tsineko po ang internet. Ang mga biniling supplements ni Warren ay nakita kong mga pampalaki sila ng katawan. Doon na po talaga ako nagtaka na may parang kakaiba. Kung ang pakay lang po ni Warren ay mas maging healthy, bakit kailangan pa na magpalaki siya ng katawan? Para kanino? Para sa akin? Para sa sarili niya? Pero bakit parang nagmamadali siyang magpaganda ng katawan? Napakarami pong mga tanong na sumagi sa isipan ko noon, Papa Dudut. Pero sinubukan ko pong magmaang-maangan. At pilit na sinantabi ang mga agam-agam ko. Nang lumipas nga po ang mga araw ay napansin kong mas nagiging banidoso na nga po si Warren. May mga bagong damit na binili, sapatos, pati pabango. Nang hindi na po ako nakatiis ay kinumpronta ko na po siya tungkol sa bagay na ito. Oh, anong ginagawa mo dyan sa cabinet ko? Nag-spray ka ng pabango? Oo, gusto ko maamoy eh. Bakit nag-spray ka pa? Maaamoy mo rin naman yan kapag ginamit ko. Binuksan mo pa, kakabili ko lang nito eh. Mukhang mamahalin yan ah. Mura lang yan. May nagbebenta lang dun sa hotel. At nag-shopping ka rin pala nung isang araw? Anong okasyon? Wala. Pumapayat na ako eh. Kailangan ko na ng bagong mga damit. Hindi ka pa naman ganun kapayat ah. Kasya pa naman yung suot mo. Nakuha ko naman yung mga yun sa sale eh. Parang hindi naman. Chinek ko yung mga etiketa at resibo, parang wala namang nabawas. Teka, bakit parang may kakaiba sa'yo ngayon? Bakit parang iniimbestigahan mo ko? Wala. Nagtataka lang ako kung bakit parang bigla-bigla ka naging banidoso. Ganyan talaga ang tao. Nagbabago. Buti nga ako nagbabago for the better. Bakit? Gusto mo ba na porket matagal na tayo dapat maging losyang na ako? So para sa akin yung ginagawa mong pagpapapogi at pagpapalaki ng katawan? Syempre para sa'yo, kanino pa ba? At anong pagpapalaki ng katawan sinasabi mo dyan? Yung binili mong mga gamot no isang araw? Sinearch ko sa internet. Pampalaki pala ng katawan. Hindi naman pampalaki yun. Para lang yun masulit yung pag-gym ko. Naku sana talaga totoo yung mga sinasabi mo. Alam mo Mika, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ba pwedeng magpapogi ang mga lalaki? Ikaw rin naman, bili ka ng bili ng makeup ah. Nagagamit mo lang naman kapag nagsisimba ka. Parang ganon din ako. Basta, siguraduhin mo lang yan sinasabi mo ha. Kung di, makukuha mo talaga sa akin ang hinahanap mo. Sus! Ito talagang asawa ko. Selosa ka pala. Kasi naman kung kailan ka tumanda tsaka ka pa nagpapapogi dyan. Uy, kung makamatanda ka naman dyan, 32 lang kaya tayo. At saka, bakit ka ba galit na galit? Para sa'yo naman tong pagpapapogi ko. Sus! Ay nako, siguraduhin mo lang Warren kundi malilintikan ka talaga sa akin. Lumipas po ang mga araw na nagpatuloy po si Warren sa kanyang New Year's resolution ng pagiging mas maalaga raw sa katawan. Kahit na busy sa trabaho ay parang halos 3 beses sa isang linggo siya kung mag-gym. At nung tumagal na nga po ay halos parang araw-araw na niya itong ginagawa. Hanggang sa medyo humupa na nga po ang pagdududa ko sa kanya at unti-unti nang nasanay sa kanyang bagong
katauhan. Lalo pa po dahil unti-unti na po ulit akong nagwapuhan sa asawa ko. Kaya hindi na ako nagreklamo pa. May itsura naman po kasi si Warren kahit na noon pa. Sa katunayan nga po ay noong una ko siyang makita sa hotel na pinagtatrabahuhan namin ay naging crush ko na po siya kaagad. Pero medyo natagalan pa po na magka-developan kami sa isa't isa dahil nalaman ko na moving on pa po pala ito sa isang relationship sa kanyang girlfriend na nakipaghiwalay sa kanya. Dahil gusto nitong mag-abroad samantalang ayaw po ni Warren na umalis ng bansa. Yung babae naman po ay ayaw ng LDR kaya ipinagpalit niya ang relasyon kay Warren para maabot ang mga pangarap niya. At nalaman ko rin po, Papa Dudut, na ako pala ang pumalit sa posisyon ng babaeng yon sa hotel. At sa pagbibiro ng tadhana ay ako rin po ang pumalit sa kanya sa puso ni Warren, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos nga po ang ilang linggo ay maski po ako ay nahumaling at nainganyo na rin kay Warren, Papa Dudut. Naging mas healthy at conscious na po ako. Nagbawas na ng mantika sa mga niluluto ko at binawasan na ang mga binibiling chichirya para sa bahay. At nag-exercise na rin po. Maski nga po ako ay pumayat na at feeling ko ay naging blooming na rin tulad ni Warren. At aaminin ko pong nakagagaan nga po sa pakiramdam kapag mas masustansya ang kinakain at kapag tumitingin ako sa salamin ay parang ang ganda-ganda ko dahil mas naging maalaga na rin ako sa katawan ko. Pero kahit na ganoon po ang nangyari, Papa Dudut, ay meron pa rin akong isang napansin. Hindi pa rin po kami madalas na nagsisiping ni Warren. Minsan nga po pakiramdam ko kapag ginagawa namin yon ay parang distracted po siya sa ibang bagay. At doon po bumalik ang pag-aalinlangan ko kung para kanino nga ba ang naging pagbabago sa ugali ni Warren. Para sa akin po ba, sa kanya o baka naman para sa iba na? At parang dininig nga po ng Diyos ang mga pag-aalinlangan ko nang minsang hindi sinasadya na magkita kami ng dati naming katrabaho na si Thea sa isang grocery nung ako'y namimili. At nang magkakumustahan ay nagkayayaan kami na magkape at magkwentuhan, Papa Dudut. Kumusta ka na? Okay naman. Uy nga pala, libre ko na to ha. Naku, ano ka ba? Hindi na, sagot ko na. Kaka-promote ko lang din kasi sa trabaho ng isang araw. Wow! Congratulations! Ay, salamat. Pero naku, parang totoo yung kasabihan na. Pag swerte sa trabaho, malas naman sa love life. Dahil hanggang ngayon, single pa rin ako eh. Talaga? Bakit? Wala ba dun sa hotel ninyo? Naku ang babata ng katrabaho ko. Tapos yung mga kaidaran ko naman, lahat kundi may asawa na, may girlfriend na. Ikaw, housewife ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo. Pagkatapos ko mag-resign, hindi na ako nagtrabaho. At mukhang panghabang buhay na nga to. O at least hanggang tumuntong siguro ng high school yung mga bata. Wagas ka, Mika. Grabe ang hirap siguro niyan. At ang boring. Pero in fairness ha, parang bumata ka mula nung huli tayong nagkita. Salamat. Ngayon taon kasi mas naging health conscious na kami ni Warren eh. Kaya yun, diet, exercise. That's good. Ako, naku, sobrang stress sa trabaho. Wala na akong time mag-gym. Kahit na meron naman kaming libre dun sa hotel. Buti nga, nagkita tayo ngayon. Nakahinga-hinga man lang ako. Kahit nga tuloy yung reunion ng batch namin ni Warren, hindi na ako nakapunta. Reunion ng batch nyo? Oo, sa hotel. Yung batch namin ni Warren. Diba parang kami yung mga first trainees dun? Talaga?
Kailan? Di mo ba alam? Mga 2 weeks ago siguro. Teka, hindi ka ba sinabihan ni Warren? Hindi. Wala naman siyang nababanggit. Pero late na nga siyang umuwi nung isang Sabado. Ang sabi niya nagkayayaan daw sila ng inuman ng kitchen staff. Ba't kaya? O bakit? Wala. Oy, Thea, ano yan? Sabihin mo sa akin, kundi, naku! Parang wala tayong pinagsamahan, ha? Hindi. Baka kasi hindi ka in-invite ni Warren kasi ayaw niyang maging awkward. Andun kasi si Ana. Si Ana? As in yung ex-girlfriend ni Warren? Oo. Bumalik kasi ng Pilipinas galing Abu Dhabi. Yun nga rin yung dahilan kung bakit nagkayayaan ng reunion eh. Ah, ganun ba? Bigla pong nandilim ang paningin ko nang marinig ko ang sinabi ni Thea, Papa Dudut. Para po kong biglang sinapak ng pagkakataon sa revelasyon ni Thea. Hindi ko na po maalala kung kailan ako huling nagselos kay Thea. Siguro nung una o sa ikalawang taon namin ni Warren, Papa Dudut. Pero matapos naming magpakasal at magkaanak ni Warren ay hindi ko na po naisip ang tungkol sa ex-girlfriend ni Warren. At hindi ko rin po akalain na matapos ang 7 taon nang pagsasama namin ni Warren ay bigla ulit papasok sa eksena si Ana. Buong akala ko rin po ay naka-move on na si Warren sa loob ng matagal na panahon naming pagsasama. Pero sa nabanggit kong impormasyon ni Thea ay parang hindi pa pala. At pakiramdam ko po ay parang naloko din ako sa loob ng mahabang panahon. Dahil din po sa sinabi ni Thea ay bigla ko tuloy na pagtagpi-tagpi ang mga pagbabago kay Warren. Si Ana kaya ang dahilan kung bakit biglang nakaisip na magpapogi at magpalaki ng katawan si Warren. Kinagabihan po matapos naming magkita ni Thea ay kinumpronta ko na si Warren para malaman ko na ang katotohanan. Warren! Warren! Oh, Kumising ka, may tatanong ako sa'yo. ano? Hindi ba pwedeng bukas na yan pag-gising natin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may reunion kayo? Ano? At bakit hindi mo sa akin sinabi na nandun si Ana? Alam ko na kasi yung magiging reaksyon mo kaya hindi ko na sinabi. Bakit mo naman iisipin na ganito ang magiging reaksyon ko? Siyempre, dahil ex ko yung tao. So kahit na more than 7 years na kayong hiwalay, kasal na tayo at may mga anak na tayo, iniisip mo pa rin na magseselos ako kay Ana, ganun ba? Oo. Hindi mo ba naisip na sa pagtatago mo ng totoo, mas lalo akong maghihinala sa'yo? Maghihinala na ano? Pwede ba, Mika? Gabing-gabi na. Ginising mo ako para dyan sa walang kakwenta-kwentang bagay na yan? Kailan mo nalaman na babalik si Ana dito? Ewan, hindi ko alam. Doon ko lang nalaman nung nag-attend ako ng reunion. Sinungaling? Anong sinungaling? Kaya kayo nag-reunion dahil bumalik si Ana sa Pilipinas? Yun ang dahilan. Siya ang nagyaya, tapos sasabihin mo na hindi mo alam? Teka, bakit ba ang dami mong alam? Sino ba nagsabi sa'yo? Huwag mo ibahin ang usapan. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hinaan mo ang boses mo. Magigising ang mga bata. Ano ba yan, Mika? So kaya ka ba bigla nag-gym? Ha? Kaya ka bigla nagpalaki ng katawan para ihanda ang sarili mo sa pagmumotel nyo? Napakabastos yung bibig mo ha. Tumahimik ka na. Sagutin mo ako! Hindi nga. Tumigil ka na dyan sa pagiging selosa mo na wala namang batayan. Etong tandaan mo, Warren ha. Barkado ka na sa akin. Malaman ko lang na may ginagawa kayong milagro ng Ana na yon, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka! Matulog ka na dahil ini-stress mo lang ang sarili mo dyan sa pagiging insecure at malisyosa mo! Papa
Bago't mula po nang kumprontahin ko si Warren tungkol sa kanyang ex-girlfriend ay naging tensyonado na rin po ang samahan namin. Sa katunayan nga po noong Valentine's date namin na hindi man lang naging romantic si Warren. Dinala niya lamang po ako sa isang restaurant. Binigyan ng rosas at yun na po. Parang trabaho lang. At noong naroon din po kami ay halos hindi rin kami magkwentuhan at parang malayo din ang iniisip niya. Bukod pa po dyan ay napansin ko rin na parang naging mas mainitin ang ulo ni Warren, Papa Dudut. Hindi na po namin napag-uusapan ulit ni Warren si Ana pero patuloy siya sa pagiging cold sa akin. Maski nga po ang mga anak namin ay medyo napansin na rin po ang pagbabago sa ugali ng kanilang ama. Pero pinapaliwanag ko na lamang sa kanila na pagod lamang ang tatay nila sa trabaho kaya madalas itong tahimik sa bahay. Kaya minsan, naiiyak na lamang po ako, Papa Dudut, at ang panahon ko lang para umiyak ay kapag walang tao sa bahay namin. Kapag nasa eskwelahan ng mga bata at nasa trabaho naman si Warren. Gulong-gulo na po ang isipan ko, Papa Dudut, dahil para akong may kalaban na hindi ko nakikita. Pero hindi ko rin naman po alam kung dapat nga ba akong mangamba o masyado lamang akong napaparanoid at insecure. Kagaya na nga rin ang sinabi sa akin ni Warren. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na rin po napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. At nag-imbestiga na ako kay Ana. Sinearch ko siya sa internet at ang kanyang mga social media accounts pero lahat po ay naka-private at wala akong ibang makita na impormasyon. Maski po ang mga common friends nga nila ni Warren ay inesto ko na rin po sa mga social media pero wala rin po akong masyadong makuhang impormasyon. Ang tangi ko lang pong impormasyon na nakuha ay may boyfriend itong si Ana. Gayunpaman ay hindi pa rin naalis sa isipan ko na kung meron nga siyang boyfriend ay hindi naman ibig sabihin noon ay wala na siyang kalaguyong iba. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo pong nagiging mainitin ang ulo ni Warren, Papa Dudut. At sa paglipas din ng mga araw ay mas lumalakas ang kutob ko na may kakaibang nangyayaring hindi ko alam. Isang araw, dahil hindi ko na nga rin po napigilan ang sarili ko ay kinonta ko pong ulit si Thea at nakipagkita sa kanya para makakuha pa ng dagdag na impormasyon tungkol kay Ana. Busy ka ba? Hindi naman masyado. Kakauwi ko lang naman. Anong meron? May itatanong sana ako sa'yo eh. Ano yun? Friend, hindi kasi ako mapakali after nung huling pag-uusap natin. Oh, bakit naman? Kasi nga, dun sa nabanggit mo, na umuwi si Ana. Okay. Bakit? Ano bang bumabagabag sa'yo? Hanggang ngayon kasi hindi ko maalis sa isip ko kung bakit nagsinungaling si Warren sa akin tungkol dun eh. Ang sabi niya, para daw hindi ako magselos. Pero ewan, iba kasi ang kutob ko. Okay. Anong gusto mong malaman? Hindi rin ako naka-attend ng reunion eh. Wala rin akong balita kung anong nangyari dun. Hindi ba kayo nakapag-usap o nagkita ni Ana nitong nakaraan? Di friend eh. Busy sa trabaho. Nag-message lang ako sa kanya na welcome back sa Pilipinas tapos nag-thank you siya. Yun na rin yung huli namin pag-uusap. So friends kayo sa social media, no? Oo. Ewan, paparanoid ako eh. Feeling ko kasi parang may kakaiba kasi sa kinikilos ni Warren itong mga nakaraang linggo. Ha? So kutob mo na may relasyon sila? Hindi naman. Ewan. Pero friend, ewan ko ha. Kasi ang huli kong alam kay Ana,
5 years na sila ng boyfriend niya. Tapos nung isang linggo, nakita ko nag-post siya na engaged na sila. Parang nung Valentine's lang ata nag-propose. Ha? Oo. Well, mukha naman silang masaya dun sa pictures ng fiancé niya. Ganun ba? So ayun. Bakit hindi mo nalang kausapin si Warren tungkol dyan? Kinausap ko na nga siya pero nagalit lang. Silosa daw ako at insecure. Anyway, sige Thea ha, maraming salamat. Pasensya na sa istorbo. At matapos nga po namin mag-usap ni Thea, ay magkahalong ginhawa at takot po ang naramdaman ko, Papa Dudut. Ni hindi ko nga po alam na posible palang maramdaman ang dalawang magkaibang bagay ng sabay. Nakaramdam po ako ng ginhawa dahil alam kong kakasagot lang ni Ana sa boyfriend niya at ikakasal na sila. Kaya't mababawasan na ako mababawasan ang kakompetensya. Pero nakaramdam din po ako ng pangamba na baka palaging mainitin ang ulo ni Warren kamakailan ay dahil marahil ay nalaman na niyang ikakasal na ang ex-girlfriend niya. Hindi ko po kaagad kinumpronta si Warren tungkol sa mga natuklasan ko, Papa Dudut. Siguro'y may bahagi rin sa akin na natakot na baka makarinig ako ng mga bagay kay Warren na lubos na ikakasakit ng puso ko. Sinubukan ko na lamang pong isantabi ang nararamdaman ko at pinilit ang sarili ko na mapayapa sa impormasyon na ikakasal na si Ana sa iba. Kaya't hindi na niya maaagaw sa akin si Warren. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Isang gabi ay umuwi po ng lasing si Warren at dumire-diretso na sa kama at natulog. Doon po ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naisip ko ng pagkakataon ko na rin po yon para makapag-imbestiga. Chinek ko po ang cellphone ni Warren at doon na po gumuho ang mundo ko. Silipin ko nga tong phone mo kung wala ka talagang tinatago. Ano nga uli yung password niya? Text ni Warren kay Ana. Ana, mahal na mahal pa rin pala kita. Ana, please wag ka muna magpakasal. At nag-reply pa tong babaeng to. Warren, parang awa mo na. Patahimikin mo na ako. Dapat hindi na lang ako nakipagkita sa'yo. Maawa ka sa asawa mo. Warren! Warren, kumising ka dyan! Ano ba? Kumising ka, sabi! Ano ba problema? Ang ingay-ingay mo. Ano to mga message na to kay Ana, ha? Anong message? Eto! Ana, mahal na mahal pa rin pala kita. Ana, please, wag ka muna magpakasal. Ana, bigyan mo naman ako ng pagkakataon pa. Ano to mga to? Akin na yan. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Kailan ba? Kailan mo pa ako niloloko? Hindi kita niloloko. So ano yan? Uling-uli ka na itatanggi mo pa? Mahal mo pa rin si Ana! Niloko mo ako! Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Akala ko naka-move on na rin ako, Mika. Maniwala ka. Pero nung nakita kami, ewan ko, parang bumalik lahat. Bumalik lahat? Kaya pala babalikan mo siya at iiwan mo kami ng mga anak mo? Ganun ba plano mo, ha? Hindi. Ewan ko. Naguguluhan ako. Huwag ka na maguluhan! Lumayas ka na dito! Iwanan mo kami ng mga anak mo at sumama ka na dyan sa ano mo na yan! Hindi ko gagawin yan. Hindi mo gagawin pero yun ang gusto mong gawin, di ba? Patawarin mo ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad! Ayaw mo malis, ha? Ito, alisin mo lahat ng mga gamit mo dito! Umalis ka na! Puntaan mo na yung Ana na
na lang tayo. Hindi! Sa tingin mo makakatulog pa ako? Sa tingin mo makakatulog pa ako bukas? Sa isang araw o sa isang linggo? Hindi! Hindi ako makakatulog hanggat nandito ka at nakikita ko yung pagmumukha mo! Hindi ko kaya matulog sa isang bahay na kasama ang asawa ko na sa loob ng ilang taon may iba naman palang mahal! Lumayas ka! Lumayas ka na! Mika, please. Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Niloko mo ako, Warren. Niloko mo kami ng mga anak mo! Sinubukan po akong pakalmahin ni Warren at kausapin pero hindi ko na po siya binigyan ng pagkakataon, Papa Dudut. At kinabukasan matapos ng insidenteng yon ay umalis na nga rin po si Warren sa amin at nakituluyan muna sa kanyang kapatid. Hirap na hirap din po akong ipaliwanag sa mga anak namin ang mga nangyari. Ang sinabi ko na lamang po ay kailangang umalis muna ng papa nila sa bahay dahil may trabaho ito. Pero hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang komplikadong dahilan kung bakit kami naghiwalay ng tatay nila. Hanggang sa inabot na nga po ng quarantine at tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Warren, Papa Dudut. 6 na buwan na po siyang hindi umuwi at hindi pisikal na nakikita ang mga anak namin. Matapos niyang umalis sa amin ay halos ilang buwan din po akong sinubukang kausapin ni Warren tungkol sa mga nangyari. Maski ang kapatid niya at mga magulang namin ay namagitan na para magkaayos kaming muli. Alalang-alala daw ang mga bata. Pero napakahirap po sa puso ko, Papa Dudut. Dahil parang na-trauma na ako sa mga nangyari. Alam ko po kasi na makipagbalikan man ako kay Warren ay nagbago na ang lahat. At habang buhay na akong mahihirapan na magtiwala sa kanya. Kaya rin po ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, ay para makakuha ng opinyon sa ating mga kabarangay kung ano nga ba sa tingin nila ang dapat kong gawin. Mahal ko pa rin po si Warren at para sa mga anak namin ay gusto ko rin pong makipagbalikan sa kanya. Pero matapos po ng ginawa niya ay nahirapan na akong maniwala na tapos na talaga ang nararamdaman niya para kay Ana. At ako na ang pinipili niya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.